Meron tayong bagong pag-aaralan tungkol sa pagtanggap at paggalang sa kasarian tungo sa pagkapantay-pantay. Hali kayo at makinig. Introduction sa mga prinsipyo ng Yogyakarta. Ang mga prinsipyo ng Yogyakarta ay nagpapatibay sumiiral ng mga legal na pamantayang pagdaigdig na dapat din sundin ng mga estado. Nagbibigay ang mga ito ng pag-asa para sa isang bagong hinaharap na kung saan mangyayaring ang mga taong sinisilang na malaya at pantay-pantay sa dignidad at karapatan at buhay ayon sa gaanong namumukod na karapatan. Mga karapatan sa pagkapantay-pantay at kalayaan sa diskriminasyon, bawat isa ay may karapatang matamasa ng lahat ng karapatang pantaong walang repinasyon na nag-uugat sa organisasyon sexual o pakilalang pagkasarian. Dapat kilalanin na ang lahat at pagkapantay-pantay sa batas at sa proteksyon nito nang walang amang diskriminasyon. Kahit may nagnasangot na iba pang karapatang pantao, ipagbabawal sa batas ang anong diskriminasyon at tiyakin na para sa lahat ang pantay at mabisang proteksyon sa anumang diskriminasyon. Ang karapatan sa malayang pag-iisip ng konsensya at relihiyon, ang lahat ay may karapatan sa malayang pag-iisip, konsensya at relihiyon. Hindi maaaring gamitin ng Estado ang karapatang ito upang pangibabawi ng mga batas, patakaran o gawin na pumapawi sa pantay na proteksyon ng batas o kaya nagdudulot ng diskriminasyon sa ni-orientasyong sexual o pagkakanilang pangkasarian. Meron rin tayong ang karapatan sa seguridad. Ang karapatan ng seguridad ay ng pagkataong lahat ay may karapatan sa seguridad, na pagkatao at sa proteksyon ng Estado laban sa karahasan o pisikal na pananakit, gawa man ang mga opisyal, gobyerno o sinumang tao o grupo. Ang laban sa torture at sa malupit, makahayop o panghiyang pagtrato o paparusa, ang lahat ay may karapatang hindi ma-torture at hindi pa ilalim sa malupit, makahayop o makapahiyang pagtrato na pagpaparusa sa anumang dahilan. Gender and Development sa Pilipinas. Plano ng Pilipinas para sa Gender and Development para sa mga taong 1995 to 2025 ay isang pambansang plano na mutugon at naglalayo sa pagkapantay-pantay at kaunlaran para sa kalakihan at kababaihan. Inaprubahan at pinapatibay nito ng dating Pangulong na si Fidel V. Ramos bilang Executive Order No. 273 noong September 8, 1995. Ito ay kahalili na ng Philippine Development Plan para sa Kababaihan 1989-1992 na pinapatibay ng Inclusive Order 348 ng Pebrero 7, 1998. Ang gobyerno ay naglalaan ng 5% ng budget para sa iba't ibang ahensya nito. Ito ay upang higit na nakapagbuti ang mga publisiyo at patakaran ukol sa pagpapaunlad sa kasarian. Gayon din, ang bawat na ahensyang gobyerno ay naglalayo ng pagsasagawa ng mga pagsasanay para sa pag-unlad ng kasarian at matugunang isyu ukol rito.